Hello, good morning! Another day, another Airbnb tips na naman tayo ngayon. May nagtanong sa akin, Sir, panay kayo nagsasabi na Airbnb tips. So ano ba ibig kong sabihin? May nagtanong sa akin kasi kung tumatanggap daw ba ako ng rental or short-term rental or staycation coming from outside Airbnb. Yes, tumatanggap po kami. At hindi lang kami sa Airbnb kumukuha ng clients, kumukuha din kami ng clients from FB Direct Booking. So bakit? Kasi hindi naman sa lahat ng mga client namin ay nakukuha namin sa Airbnb. Sometimes mahirap kasi kumuha sa Airbnb kasi hindi lahat ng tao or hindi lahat ng guest ay gustong mag-Airbnb. May mga niche na guest na gusto Airbnb kahit mas mahal, at meron din namang mga guest na gusto nila sa FB Direct. So para to cater all the guests we have, parehas kami tumatanggap ng Airbnb ng FB Direct Booking. So ganun lang kasi, pero mas madali talaga kapag naka-host ka sa Airbnb. Kasi kapag sa Airbnb, kaya mong gawan lahat ng automated messages. Para sa ganun, hindi ka na mahirapang i-communicate yung guest mo, hindi ka makakalimot ng mga information na kailangan mo isend mo sa guest. Sa FB marketing, sa FB, may posibilidad minsan na nakakalimutan mo mag-send ng message at hindi mo na ibigay yung information. Like for example, nakakalimutan mo isend yung rules and regulation. Tapos meron silang nabali na rules ang regulation dun sa unit. Pag check mo dun sa iyong message before, hindi mo pala na naibigay yung message na yon. Well, kaya mo namang gawing automated din yan sa Messenger, but most of the messages na yung automated message na gagawin mo sa Messenger, paid version yon. So may mga kailangan kang third party para magawa mo yon. Syempre pagka maliit pa lang naman yung iyong business, mahirap pa naman maggastos ng mga gastos, kasi kapag gumastos ka ng gumastos, kukonti, liliit syempre yung iyong profit, di ba? Pero sa Airbnb kasi automated na lahat yon. Kapag ginawa mo ng setup, let's say for example every 7 o'clock, bago siya dumating 7 o'clock in the morning, magpapadala siya ng message, or bago pag nag-booking siya, meron siya message, bibigyan ka agad ng instructions, bibigyan mo kaagad yung link kung saan siya pwedeng mag-submit ng mga information, something like that. Kapag sa Messenger, medyo syempre kailangan mong ayusin yon. Manual po sa Messenger, pati ang pagsagot sa mga query puro manual. Wherein sa Airbnb pwede mong gawing automated yon. Okay, pwede nga rin gawin sa automated sa Messenger, but it is limited compared to Airbnb. So yes, tumatanggap kami ng mga booking outside from Airbnb. Kaya lang sinasabihan ko ng Airbnb yung aking mga tips kasi sa Pilipinas kasi when it says Airbnb, it's something like equivalent to staycation. But in reality, we're not only catering Airbnb, we are also catering Booking.com, at meron din akong listing sa FB. So sa pamamagitan ng aming page, nakakakuha kami ng mga new clients. Pamamagitan ng marketing, nakakakuha kami ng new clients katulad ng last vlog ko. At yun, sa pamamagitan ng nagkakaroon kami ng mga repeat customers. At within my 1 year of having my Airbnb, actually it's not 1 year, it's about 10 months, ay marami na rin ako natutunan kasi sa pag-staycation. At siguro sa mga susunod na araw ay i-share ko pa rin sa inyo yung mga ibang natutunan ko. I hope that helps. God bless you.